Maya-maya ay nagpaalam na si Hulk para mag-training at dito ay nakita ni Thor na close pala si Hulk at ang babaeng lasinggera na isa pa ang Valkyrie ng Asgard. Nagkaroon ng pagkakataon si Thor na makausap ang Valkyrie. Sinabi ni Thor na nasa panganib ngayon ang Asgard dahil sa muling pagbabalik ni Hela. Sinabi nitong kailangan nilang makaalis sa planetong Sakaar upang iligtas ang kanilang mamamayan. Ngunit sinabi ni Valkyrie na iyon mismo ang dahilan kung bakit naririto siya sa Sakaar. Ikwento nito na dati na nilang nakalaban si Hela at naging wala silang kalaban-laban dito, na lahat ng miyembro ng Valkyria ay nasawi sa kamay nito at maswerte na lang na nabuhay siya. Nakuha ni Thor ang remote kay Valkyrie at tinanggal ni Thor ang device sa kanyang leeg. Tumakas mag-isa si Thor ngunit sinundan siya ni Hulk. Sa sasakyan ay natatarantang pumindot ng kung ano-ano si Thor dahil paparating na si Hulk. Nang aksidente niyang may play ang ilang videos ni Natasha Romanoff. At dito na nagsimulang manumbalik ang alaala ni Bruce Banner. Nanambalik ito sa dating katawan. Dito ay napag-alaman ni Bruce na lagpas 2 taon na pala siyang WLA sa Ulirat. Pinanood ni Bruce ang history ng ship at dito ay nakita niya kung paano siyang napunta sa Sakaar. Inis na ipinatawag ng Grandmaster sina Valkyrie at Loki dahil sa pagkakatakas ni Thor at Hulk. Ipinangako ng dalawa na ibabalik nila ang mga pag-anti sa loob lamang ng 1 oras. Sa labas ay pinagdudahan ni Loki ang babae na sinadya nitong patakasin ang dalawa. Nainis ang babae kung kaya nagkaroon ng paglalaban sa pagitan nilang dalawa. Sa huli ay natalo nito si Loki. Nakita ni Valkyrie sina Thor at Hulk, ipinagtapat ng babae na nais niya ring sumama sa pagtakas ng dalawa at muling bumalik sa Asgard upang maghiganti kay Hela. Nakita ng dalawa na iginapos ni Valkyrie si Loki, sinabi ni Loki na kung papakawalan sila nito ay tutulungan sila na makatakaas sa planet Sakaar. Pinakawalan din ni Valkyrie ang mga fighters at alipin sa planetang Sakaar at binigyan ng mga sandata upang mag-alsa ng revolusyon sa Grandmaster. Magkasama naman sina Loki at Thor upang mapuntahan ang spaceship na kanilang gagamitin sa pagtakas. Habang nasa pagtakas na sila ay pinindot ni Loki ang alarm upang mahuli si Thor at maiwan sa planeta. Ang hindi alam ni Loki ay nilagyan siya ni Thor ng device sa likod na naging dahilan para makuryente ito at maiwan ni Thor na nangingisay sa sahig. Hinabol naman si Thor ng iba pang mga spaceships ngunit tinulungan si Thor ni Valkyrie na sakay ng kanyang sariling spacecraft. Inilipat ni Valkyrie si Bruce Banner sa spaceship ni Thor upang ito ang mag-main obra ng sasakyan. Lumabas si Thor at sinumulang wasakin ang mga spacecraft ng mga kalaban na humahabol sa kanila. Matapos nilang maubos ang mga kaaway ay magkasama sina Valkyrie at Thor na bumalik sa spaceship na minamaneho ni Bruce. Matagumpay silang nakapasok sa wormhole na tinatawag na Devil's Anus. Sina Korg naman ay nakita ang remote controller na pinagkuryente kay Loki at dinactivate ito. Niyaya nila si Loki na sumama sa kanila at sumakay sa isang malaking spaceship. Samantala sa Asgard naman ay tinipon ang mga sibilyan at tinanong kung sino ang kumuha at nasaan ang espada ng Bifrost. Kung kaya pumili si Hela ng isang sibilyan at inutusan si Scourge na patayin ito. Nung papatayin na ni Scourge ang babae ay may nagsalitang lalaki at itinuro kung nasaan si Heimdall. Sa pagdating ni Thor at Valkyrie at Hulk sa Asgard ay agad nagpunta si Thor sa armory upang bigyan ng sandata si Valkyrie. Muling isinuot ni Valkyrie ang dati niyang baluti at naghanda na para magpakawala ng atake gamit ang machine gun na ibinigay ni Thor. Sina Hela naman at Scourge ay pinuntahan ang kuta ni Heimdall ngunit wala na silang nabutang mga Asgardians doon. Si Heimdall ay pinamunuan ang mga Asgardians upang ilikas ito sa planeta Asgard gamit ang Bifrost. Habang nasa tulay ng Bifrost ang mga Asgardians ay hinarang sila ng isang malaking lobo na si Fenris at ang executioner na si Scourge. Mabuti na lamang at saktong pagdating ni Valkyrie. Pinaulanan niya ng mga bala ang higanteng lobo. Nang mapansin ni Valkyrie na hindi tinatabla ng bala ang lobo ay nagpasya si Bruce na tumalon sa spaceship, nag-transform ito bilang si Hulk at nakipaglaban ng mahusay sa lobo. Muli rin nagkaharap sina Thor at Hela. Nagkaroon ng masigsibang labanan sa dalawa. Dehado si Thor sa angking galing sa pakikipaglaban ni Hela. Dito rin naiwala ni Thor ang kanyang mata, dahil hinampas siya ng kapatid na naging dahilan para matanggal ito.
Maging sina Valkyrie ay nahirapan na din, ang spaceship nila ay bumagsak matapos itong atakehin ng mga zombies na nakaakyat sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Ipinakita kay Thor ni Hela kung papanong natatalo na ang kanyang mga kasama at kupunan ni Heimdall mula sa mga binuhay na bangkay ni Hela. Sakto naman ang pagdating ng malaking spaceship ni Korg. Upang makasakay ang mga sibilyan ay nakipaglaban ng matindi ang team ni Loki sa mga bangkay na sundalo ni Hela. Malapit nang matapatay ni Hela si Thor nang muling magpakita si Odin sa kanyang anak na si Thor sa pamamagitan ng isip. Muling na-replenish lahat ng kapangyarihan ni Thor at nagpakawala ito ng massive electric vortex. Tumalsik si Hela. Tinulungan din ni Thor sina Loki sa pakikipaglaban sa mga bangkay na sundalo. Naging mas madali ito dahil sa upgraded version ni Thor na ngayon ay nasa mode ng pagiging God of Thunder. Samantala si Scourge naman ay nagdesisyon na sumama sa mga sibilyan at sumakay sa spaceship. Maya-maya, ay muling nagpakita si Hela sa grupo ni Thor at Loki. Inutusan ni Thor ang kapatid na pumunta sa Bolt at ilagay ang bungo ni Surtur sa Eternal Flame upang matupad ang prophesyang Ragnarok. Sinunod naman ito ni Loki. Muling nagkaharap sina Thor at Hela. Maging si Valkyrie ay tumulong na rin sa pakikipaglaban sa ate ni Thor. Makakaalis na ang spaceship ni Korg nang mapigilan ito ni Hela. Maraming mga zombies ang nagsipag akyatan dito. Naisipan ni Scourge na ito na ang tamang oras para maitama niya ang lahat ng kanyang pagkakamali sa Asgard. Kinuha niya ang kanyang baril at inasinta ang mga bangkay na sundalo. Sa huli ay tumalon pa ito mula sa spaceship upang maasinta niya ang pinagkakapitan na ginawa ni Hela. Patuloy na nakikipagdigma si Scourge ngunit nang makita siya ni Hela na nagtaksil sa kanya ay pinatay ito ng babae. Nakarating na si Loki sa Bolt at kinuha ang bungo ni Surtur, napatigil saglit si Loki nang makita ang Tesseract. Matapos mailagay ni Loki ang bungo ni Surtur at i-resurrect ito ay nagulat si Hela sa paglitaw ng napakalaking version ni Surtur. Habang gulat na gulat siya ay inatake siya ni Valkyrie mula sa likuran. Sinundan naman ito ng kidlat na atake ni Thor na naging dahilan para mahulog sa tulay si Hela. Nagwawala na si Surtur at nag-uumpisa ng wasakin ang Asgard. Sinubukan ni Hulk na atakehin ito ngunit itinapon lang siya ng giganti. Dahil dito ay kinuha na lang ni Hulk si Thor at Valkyrie upang may sakay sa spaceship. Biglang lumabas mula sa tubig si Hela at inatake ang giganteng si Surtur. Inatake din siya ni Surtur at ibinaon ang espada niya hanggang sa pinaka-core base ng planeta, naging dahilan ito para sumabog ang buong planet Asgard. Kitang-kita sa mukha ng mga Asgardians, Thor at maging si Valkyrie ang kalungkutan na makitang nawasak ang planetang kanilang kinalakihan. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli kaibigan, ako si Richard Belen. Bye-bye.